pagtakbo. Well, marami namang nagsasabi na maganda nga daw sa kalusugan Correct. ang pagtakbo. Paano, Dok? Paki-explain mo nga. Dahil pag tumakbo tayo, maganda ang tibok ng puso natin. Okay. At gaganda ang ating breathing or paghinga natin. Iyon. Dahil ang pagtakbo ay isang uring aerobic exercise. Ano yung aerobic, Ibig Dok? sabihin, ginagamit natin ang puso, ang baga, sa pag-circulate, pagpapaganda ng daloy ng dugo sa katawan natin na hindi nagbubuhat or nagpapahirap sa ating mga kasukasuan o kalamnan. Ay. Dahil yung lifting of weights ay isang uring exercise pero ang tawag doon, resistance exercise. Iba't ibang klase naman ang Yes. exercise. Ang importante yata kung bakit dati kasi aerobics, yung Zumba ngayon, Oo. 'di ba? Yes. Dati ang tawag diyan aerobics si Jane Fonda. Yes, let's get physical. Oh yes, Olivia Newton John. Tama. Ang pagtakbo ay para yung pagtibok ng puso, ano, Yes. Dok? Kaya natin, sabihin natin, cardio exercise nga eh. Oo. Kaya nga ine-explore natin ang pagtakbo dahil wala kang special equipment na kailangan. Katawan mo lang. Katawan mo at tamang uri ng pagsapatos. Bakit importante yan? Dahil yun trauma. Trauma, yung pagpagsak ng iyong talampakan sa pavement o sa sahig. Oh, yun. May epekto yan sa mga kasukasuan natin. Ay, Kaya talaga. minsan Hindi lang sa paa. Hindi lang sa paa. Sa iyong sakong mismo, heel, Oo. meron din problema yan sa iyong tuhod. Tuhod. Di ba? Oo, tama. Tuhod. Kasi yun ang bumabaksak Yes. di ba? At sa iyong hips. Sa hips. Dahil Oo. sabihin Oo, natin, tama. kumbaga sa auto, itong shock absorber mo. Oo. Hindi ba? Kung ang sapatos mo, ang sinusuot mo, sabihin natin, tsinelas. Hindi ba? May nakasabit sa likod? Oo. May naiiwan. Oo. Tama ba ang support? Hindi. Hindi ba? Sapat ba ang kapal? Okay. Yung mga toes mo ba ay protektado? Oo. Yung mga problemang ganito. Kaya nga, hindi naman kailangan yun, sabihin natin, branded. Oo. Pero dapat yung tamang uri ng sapatos. Bakit, Dok, merong runners? Yung athlete, ano? Meron Nakayapak. Oo. Walang, Which is more walang physiologic. sapatos. Okay lang? Yes. Nambas tumakbo ng yung nakayapak? Dahil yun ang kinasanayan niya. Ah. Di ba? Pero, syempre, Siyempre. may epekto din yan sa pinakabalat. Oo naman. Baka yan ang training May niya. friction. May friction yan eh. Siyempre, walang proteksyon sa init ng sahig. Oo. Hindi rin protektado ang talampakan niya sa mga bato-bato na maliliit. Oo. Pwedeng madulas. Okay. Pwedeng matusok. Paano ba ang tamang pagtakbo, Dok? Okay, hold on. Yung takbo na takbo or jogging? Well, sabihin Ano bang natin... kaibahan ng dalawa? Dahil ang jogging may pacing. Ayan. So, hindi po kailangan speed ang hinahanap dito. Sa jogging? Jogging. Kumbaga, regular rhythm lang. Parang tibok ng puso lang yan, di ba? So, pwedeng yung ordinary walk na mas mabilis. Kaya yan, jogging yon. Pero pag sinabi natin marathon or running na, meron na ibang uring tapak. Oo. Ang pagbagsak ng talampakan sa paa. Okay. Ang sabi nila, hindi ginagamit ang heel. Pagka nagtatakbo? Toe running lang. Kumbaga parang nagtitiptoe ka lang all the way. Di ba? talaga? Yes, para Uy, mas masakit mabilis. Hindi. Tita Winnie, tatry mo yan. Dapat kasi may training ka dun eh. May training. For marathon. Yes. Yung mga magmamarathon, Yes. pwede bang gamitin ang pagtakbo lang na parang karaniwang exercise lang? Yes, pwede naman. Maganda yan eh. Dahil, pero sabihin natin para maiwasan ng injury, Okay. alam natin dapat yung tamang paraan. Okay, sige. Dahil madalas, ginagamit natin, yun parang naglalakad lang ng mabilis. Okay. Yung tipong may heel, toe, Toe. lift. Oo, pag Di ba? ganun. Dapat walang masyadong heel Masyadong heel. para hindi ka mabilis mapagod. Oh. Para hindi mabilis mapagod. Dahil, di ba, ang marathon may Okay. 42 kilometers, may mga 21, yes, depende yan. May mga fun run na 3 kilometers. 5. Di ba? Oo. Kaya yun ang dapat alamin natin. Pero, ano ba ang benepisyo ng pagtatakbo? Ano ba? Siyempre, kaganda ang daloy ng dugo dahil bibilis ang tibok ng puso mo. So, i-stimulate niya yung heart mo para mag-contract ng tama.
Yun ang pinaka parang sabihin natin, ina-exercise natin, sinasabi natin sa puso dahil kontrolado siya ng autonomic nervous system, hindi ba? Automatic siyang kusang bibilis na regular ang rhythm. Kasi kailangan niya. Yes. Pero anong epekto ito sa dugo? Anong epekto sa katawan? Bababa yung bad cholesterol. Dahil gagamitin niya yung mga LDL cholesterol bilang enerhiya plus bibuild up yung good cholesterol, yung HDL. Gaganda yan. Ano pa? Pabawasan tuloy ang mga sabihin natin side effect ng mga problema sa puso, kagaya ng stroke, heart attack, yung acute coronary syndrome. At syempre, maganda rin ang paghinga mo. Pag mabilis ang tibok ng puso mo dahil may demand, gaganda at bibilis din ang paghinga mo. So, maganda ang oxygenation or gas exchange. Nilalabas natin ang carbon dioxide, maganda rin ang pagpasok ng oxygen sa sistema natin. Bakit may mga tao na nasa marathon na pero inaatake pa rin, namamatay? Kaya yun ang gusto natin ipaalam sa lahat na hindi porket marunong kayo tumakbo, okay na. Okay. Dapat pa-check din tayo. Okay. Diba? Kadalasan, paparehistro ka lang. Di ba? Registered. Tapos sasabihin mo, ay, iniinom ko naman maintenance ko. Sabihin natin may maintenance. Pero maganda pa rin, ma-evaluate ka. Di ba? Kung bago tayo maoperahan, dentista at iba pa. Meron tayong tinatawag na cardiac evaluation or clearance. Ganun din po yun. Dahil hindi naman araw-araw tayo tumatakbo ng marathon. So, dapat meron tayong clearance. May evaluation. At may ensayo. Oo naman. Hindi yung merong fun run dito, sali ka. Wala, bukas. Bagsak ka, baldado ka. Diba? Yun ang tinatawag na weekend warrior syndrome. Okay. Yung biglang sa weekend lang tumatakbo, nagbabasketball, nag-exercise. Hindi tama yun. Dahil dapat meron kang mental awareness, meron kang physical preparation, meron tinatawag na warm-up. Yun. Hindi ba? Hindi yung sabak ka agad, takbo. Lakad muna, 5 to 10 minutes. Pabilis ng pabilis. And then, build up. Okay. I-maintain yung phase. Pagtapos na, hindi biglang tigil. Meron dahan-dahan na cool down phase. Yan. At saka, importante rin na malaman yung tamang paghinga. Yes. Diba? Kasi naalala ko nun, Doko, pagka nag-uumpisa ako mag-jogging nun, parang sumasakit yung dito ko. Dahil Tagiliran ko. abdominal muscles yan. Oo. Dahil ang benefit nga ng jogging or ng pagtakbo ay i-build up niya yung mga muscles mo rin. At gaganda ang buto mo. Dahil, di ba, tumatakbo ka, may physical activity. Yes. Though walang resistance, may demand ang muscle sa bone. Kaya yung bone, sabihin natin, nagkakaroon ng laban. Kaya nag-i-strengthen siya. Maiiwasan ng osteoporosis. At maganda rin ito, Tita Winnie, sa mental health. Nagiging mas klaro ka. Pag yung bang mga senior, pwede pa rin dyan? Dapat walang pinipiling edad. As long as kaya, gawin kung ano ang kaya mo at kaya ng katawan mo. Yun. Wala sa bilis, wala sa layo. Yun. Wala sa speed, wala sa distansya. Nasa regularidad. Sabihin natin every other day. Hindi yung tipong, ay may oras ako ngayon gagawin ko. Tapos isang linggong walang ginagawa. Ay wag naman. Gawin natin parang schedule natin. Araw-araw or every other day, tuwing alas 5 hanggang alas 6. Ganyan lang. Basta regular. Regular. Yan ang gusto hindi natin. lang yung yan. naaya ka lang. Or sabihin natin, ay wala akong ginagawa. Sige, go. Hindi naman ganon. Dahil ito ay schedule. Maganda. Nabanggit ko, Dok, yung pagsakit ng tagiliran ko. Totoo raw ba na dahil yun sa soft drinks? Ay walang kinalaman ang soft drinks yan o soda. Dahil pag sinabi mong tagiliran at ito ay natitrigger, pag kayo ay kumilos, ibig sabihin, movement yan. Walang kinalaman ang internal organ. Okay. Di ba? Pag tayo uminom ng soft drinks or soda o ano man inumin, walang dapat epekto sa katawan. Sa katawan. Number 2, okay lang, tawag dito,
Okay lang ba tumakbo? Ano ba yan? Nabusog. O, pagkatapos kumain o dapat walang laman ang tiyan or dapat kumain ka pero light lang? Wala naman. Light lang, okay yan. Mm-mm. Dahil yung isa sa mga myth is pagkatapos mong kumain at tumakbo ka, mag-appendicitis ka daw. Sabi daw. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Wala ang kinalaman ng pagkain sa physical activity. Pero yun nga, busog na busog ka, ang hirap mo naman tumakbo. Di ba? Mabigat. Oo, mabigat. Oo. Tama lang, huwag kang masyadong busog, tama lang, hindi gutom. Dahil may energy requirement din yun eh. Ayan, kung energy requirement, yung iba kumakain ng nilagang saging at saka tawag mo dyan, itlog. Dahil ang habol nila, protina mula sa itlog, potassium mula sa saging para hindi magkaroon ng pagpupulikat o parang muscle cramps. Totoo yun. Pwede. Yes. Pero may dapat pang idagdag dyan, Tita Winnie. Tubig. Yan. Tubig. Dapat kasi pinagpapawisan ka rin. Pawis. Tapos yung hinga mo, laway, natutuyuan ka. Oo, diba? totoo. Ano Yun. pa? Tapos, tawag dito, meron daw, pagkatapos mong tumakbo, pagod ako Dok Ano gagawin mo? Kakain ako madami, gutom ako Kung ang o kaya matutulog ako, nakakaanto. Well, kung ang target mo ay weight loss or weight adjustment, wag naman ibawi sa pagkain. Yan. As long as hindi ka lang gutom, nabawi lang yung gutom mo, okay lang. Ayan. Wag nang sobra naman. Wag mong gawin rason. Karamihan ng pasyente ko, Dok, ang dami kong kinain. Tumakbo naman ako Walang kwenta lang. Wala lang. Yung kasi nakakahiya kailangan ba may outfit pa, Dok? Ay, wala. Hindi kailangan mga outfit. Pero wag naman sobrang balot na balot. Dahil kailangan yung iba nagsusuot nung parang foil. Para gusto nila, akala nila mas mabilis to pumayat. Mas mabilis mag-weight loss. Hindi naman, it's more of fluid loss Sweat ang mawawala Totoo. Ang sa akin, ang aming tinuturo sa sports science is the regularity ng exercise or sa pagtakbo. Wala sa layo, wala sa bilis. Distance at yung frequency ang kailangan, but never the distance and the length of time. Hindi rin nadadaan sa magandang outfit. Wala. Iba outfit nga, tapos text ng text lang. Huwag naman. Marami tayong nakikitang ganon. Kaya kung talagang... yes, go ahead. Anong magandang stretching exercise para bago tumakbo? Yes. So, sabihin natin stationary jogging, light muna. Okay. Ano ba ang mga extremities na gagamitin natin sa pagtakbo? Lower extremities, binti, hita, paa. So, pwede ka mag-stretch, pwede mag-bend. Yung parang toe reaching, left and right. Yung stationary, para masabi mo sa puso mo, go, malalapit na tayo tatakbo para mag-warm up lang. Pero hindi ka agad takbo. Medyo walk. Sabi mo nga kanina, parang papainitin ko muna. Walk, brisk walking, sa pabilis ng pabilis. Run. And then backward din. Run, jog, brisk, slow down. Meron sa gym Yung ano nga tawag? Treadmill. Oo. Pwede ba yun? Okay ba yun? In place of going around? Yes, pwede yun. At ang treadmill, meron niyang tinatawag na mga preset. At ang preset na yan, palagi, makikita mo yan. Ba't ang bagal? Kaya ko naman. Dahil yun na ang warm-up mo. And then, pagpipeak yan, Pag nag-peak yan, meron niyang pinipiling minuto o oras bago siya dahan-dahang bababa muli. Ilang minuto ba, Dok, para masabi kong sa regular na pagtakbo? Ang target natin kung weight loss at metabolism, gusto natin at least 20 minutes of peak. Ano ba yung peak? Sabihin natin ang resting heart rate natin o yung normal na heart rate natin is 60 hanggang 100. Ano bang average? 80. Di ba? Kuha tayo ng 20% ng resting heart rate. 16. Idagdag mo sa resting mong 80. 96, 96, o 100 na lang. I-maintain mo ng 20 minutes. Doon, dahan-dahan na magkakaroon na ka ng weight loss. So, kung regular ka, mga 30 minutes. Yes, 10 to warm up, 20 to maintain, and then 10 to cool down. Now, 20, 40. Remember, kung weight loss ang target mo, wag ka timbang ng timbang.
Hindi mo ma-achieve yan. At meron tayong tinatawag na physiologic weight loss, yung pagbababa ng timbang ng tama. Okay? Ito ay kalahati hanggang 1 pound a week. A week? A week. Okay. Hindi yung biglaan. Dahil baka magkaroon ng ibang komplikasyon, kagaya ng bato sa abdo. Pwede mag-form yan. At syempre, samahan din po natin ng proper diet. Yes, of course. Hindi porket nag-exercise ka. Yes. Moderate food intake pa rin, food portioning, and sleep, sabi mo nga Tita Winnie, is very important. Correct. Kung kayo ay may comorbidities, diabetes, hypertension, heart disease, arthritis, dapat gumawa kayo ng ehersisyo na angkop sa kalagayan mo, na angkop sa edad mo. Correct, hindi oo nga, may sakit ka nga tapos magbawal pala sa iyo. Yes, not porke kaya ko, gagawin ko. Oo, yun, tama. Parang naalala ko tuloy yung asawa ko, nag-ano kami, stress test. Tapos umaabot na sa treadmill ng 200, 250. BP. Yung BP, gusto na patigilin ng nurse. Sabi niya, hindi, kaya ko. Ang system ang nagsasabing, tumigil ka na. Si Bang-ong may tanong, ilang minutes or hours dapat ang exercise? So, nasagot na ni Doc. Yes. Just repeat it again. 20 minutes, no? I-pick natin po. 20 minutes na pag na 20% above resting heart rate tayo, maintain natin ng 20 minutes. It's more of regularity, at least 3 times a week. Ayan, si Ray, tinatanong yung soft drinks tawag dito, pagsakit sa tagiliran, pag tumatakbo. Ay, hindi naman po. Pero uminom kayo ng tubig, mas maganda po. Ayan, si Ana, meron bang tamang pag-inhale, exhale para di masyadong hingalin? Ano din ba ang tamang posture ng katawan? Dapat ang posture mo, ang likod mo, straight back always. Never naka-slouch, never naka-bend o kuba. At sabihin natin, yung paghinga, dapat tumatakbo kayo na hindi kayo nagpe-phrases. Buo pa rin ang pangungusap ng pagsalita mo, pagbigkas mo. Ibig sabihin, you're still okay. Huwag yung tipong parang, Tita Winnie, ay, okay ka ba? Ibig sabihin, you're too tired already. Hindi na tama yun. Kuha mo? Dapat yung tipong nag-exercise ka na kaya mo pang magsalita ng buong buo. Okay. Yung may shortness of breath na too fast and ay, too meron much. din ako na-experience. So, para ako nahilo bigla. Ay, di dapat tibigil ka. Bakit ba Eh, di na-compromise mo ng blood flow somewhere, somehow. Dahil? Eh, dahil nabawian ka o na hindi na dumaloy ang dugo sa utak mo. Remember ang orthostatic. Dahilan. Eh, pwedeng hindi nag-compensate ang puso. Hindi na pinagbigyan ka. O nabigla ako. Hindi naman, well, pwedeng nabigla ka. Gutom ka. Gutom ako. Kulang ka sa pagkain. So, daw din po tayo, ha? Hindi, at syempre, huling paalala ni Doc. Dapat slow start tayo, warm up muna, at tamang gear, normal na short pants at t-shirt lamang, hindi naman kailangan ng full accessory, tamang pag-inom ng tubig. Pakinggan mo ang katawan mo, at syempre, kung meron trabaho, may exercise, may parahon, at araw din ng pagpapahinga. At syempre, nasa Facebook at TikTok si Doc. Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.